Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 11 minuto, makalipas ang 7 ng gabi. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate ngayong araw ng Huwebes, ika-15 sa buwan ng Hulyo taong 2010. Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal De Leon, na nag-imbita po sa inyo na sana'y samahan nyo kami ng aking katuwang sa ating programa ngayong gabi sa loob lamang po ng 1 oras, alas 7 hanggang alas 8. Dito lamang po sa himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, magandang umaga, magandang gabi at magandang hapon ang ating pumbati sa lahat ng inaabot ng ating broadcast sa buong mundo. Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Araw na naman po ng Huwebes, ito po ang ating segment na Gates to Prosperity. Ang ating pong segment na kung saan katuwang natin sa ating programa ang spokesperson po ng Americans for a Better Philippines, walang iba kung hindi si Engineer Arthur B. Uy, na sa ngayon ay nandyan po sa Los Angeles, California. Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, batiin po natin ang ating pong katuwang sa ating programa. Walang iba kung hindi si Engineer Arthur B. Uy. Engineer, magandang umaga sa iyo dyan. At syempre, magandang gabi dito sa Pilipinas. Salvi and John, thanks for having me. And of course, good evening everybody. Yes, at syempre, maraming salamat dahil sa kahit na madaling araw yata dyan sinasamahan mo kami dito sa ating programa ngayong gabi. Yeah, clock AM dito. Ang aga, alam mo, sa ngayon medyo medyo nakakaharap na ni Noynoy ang ilang mga pangunahing problema ng kanyang administrasyon. At syempre, hindi pa dyan niya hinaharap yung kanyang mga pangako noong kanyang campaign period, di ba, Engineer? Na kung saan ay nagsabi siya na kailangan magkaroon ng maramihang quality jobs ang mga Pinoy. Kaya dito pumapasok, Engineer, yung matagal ng advokasya ng Filipino-Americans for a Better Philippines o yung Americans for a Better Philippines na tinatawag yung bagong syudad na Loveland City. At sa tingin ba ng inyong grupo na ang pagtatayo ng bagong syudad na tinatawag na Loveland City ay pwedeng sabihin siyang fulfillment ng mga campaign promises ni Pinoy noong panahon ng kampanya? Yeah. In fact, nung sinabi namin yun, nung senador pa siya, receptive naman siya din sa idea. Kaya lang, siyempre sabi niya, lahat ng ganyang kalaki project kailangan ng suporta ng mga Congress at Senate. So ngayon, presidente siya, marami rin siyang supporters sa Congress at sa Senate. Okay. So, ibig sabihin, ngayong Pangulo siya, ay pwede niyang pakiusapan ang mga mambabatas dyan sa Senado at mababang kapulungan ng Kongreso, na bigyang daan ang pagbuo ng isang batas para mabuo ang isang Loveland City. Ganun ba, Engineer? Mayroong kailangan na para mapabilis yung paggawa constitutional change sa sabi nga nung lawyer niya. So, yun talagang talagang kailangan talaga ang constitutional change upang sa ganoon ay mapadali itong isang Loveland City.
isolated dun sa area na paggagawa ng Loveland City. Okay. Kung talagang... kailangan pa rin ng approval ng Congress at saka Senate para matanggal yung 60-40 na requirement ngayon ng pag-own ng properties. Dito sa para investor na papasok. Alam mo, no, paulit-ulit yung mga mungkahin yan, pero syempre marami din ang nagsasabi palagi yan, ano? Hindi raw maganda ito dahil para na raw nating ibinebenta ang Pilipinas sa mga dayuhan. Yung United Nations, parang naging neutral yung area lang ng United Nations area. Paglampas nun, hindi na rin. So, parang matulungan ang economy saka yung mag-generate ng maraming trabaho. Then, doon lang sa area na yun i-apply na yung exemption na yun. Hindi sa buong Philippines. Ngayon, sinasabi mo na ito ang isang bagong syudad na itatayo para mag-fulfill ng promises ni Noynoy ay makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Pwede ba tayong magbigay ng mga espesipikong mangyayari, na specific development na po pwedeng mangyari sa isang Loveland City? Kung pupulungin natin ang mga eskwela na maglagay din sila doon ng kanilang chapter na Philippines na maging education capital of the world. Na naman natin, yung mga hospital, kung maglagay din sila ng satellite nila doon, makukuha naman natin yung title na Medical Center of the World. And then, incorporate na doon yung mga retirement na lugar, magiging retirement capital of the world na rin yung, tsaka yung entertainment na rin. Medyo hindi siguradong makukuha natin yun. Pero yung education, medical, tsaka retirement, may linaw na ma-accomplish natin na maging of the world tayo. Sige, Jer, sige. And then, importante kasi doon yung design niya, smooth ang flow ng traffic. Kung pupunta sana sa hospital, sasakay ka ng blue line, gano'n. Kung pupunta ka sana sa eskwela, sasakay ka ng yellow line. Pupunta ka sa entertainment, sasakay ka ng orange line, gano'n. Very efficient. Tapos yung flow ng traffic, lahat yun. Very similar to sa Taipei. Doon sa kanilang airport. Andun lahat yung train, yung bus, yung mga tao, very well organized. Very smooth ang flow ng traffic. So, ibig sabihin, itong mga planong ito ay talagang meron ng mga mapaggagayahan, na kung saan ay pwedeng i-concentrate sa isang Loveland City dito sa Pilipinas. Yeah, in fact, there's almost nothing new sa city na yun, kung hindi yung parang pinagsama-sama lang yung similar sa ganon, similar sa ganon. Ang lumabas very efficient na city sa sa organization ng mga lahat ng bagay.